Nadaluyong na sumalubong sa mga tropa ng Armed Forces of the Philippines ang 7 patrol boat na ito ng Chinese Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal nito lang Lunes ng umaga. Sa videong ito, nakuha ng mga tauhan ng AFP, kita kung paanong ginit-git ng Chinese Coast Guard ang maliliit na rubber boats ng Philippine Navy na magdadala sana ng mga supply sa mga sundalong sa Ayungin Shoal. Ang ilan sa mga Chino may mga dala-dala pang palakol at kutsilyo. Iniamba sa mga sundalong Pilipino. Para siya, no? May palakol, pumalo ng bato na ng bato. Kinailangan pang talian ang mga rubber boat ng AFP. Stop! This is our territory! Pinagpapalo ng mga Chinese Coast Guard at binutas pa. Sa gitna ng girian, isang sundalong Pilipino ang naputulan ng daliri. Yung daliri ni Sarge. Sa pagtindi ng tensyon sa West Philippine Sea at pagiging agresibo ng China, paano po posisyon ang Pilipinas? Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo. Lumaban po with their bare hands. Kaya nga nilang saktan yung mga Navy natin, ay lalo pa kami, anong laban namin? Well, klaro na plinano ng China yung pag-atake. Nung humupa ang tensyon sa Ayungin Shoal kinaumagahan, agad sumaklolo ang Philippine Coast Guard sa mga na-stranded na sundalo sa gitna ng dagat. Gabi na, nung ligtas silang naiuwi sa Buliluyan Port sa bayan ng Bataraza sa Palawan. Okay, Pangyaw, thank you, ha? 5 araw matapos ang engkwentro, nakapwesto pa rin sa Buliluyan Port ang 2 barko ng Philippine Coast Guard. Ang takot at pangamba abot hanggang dito sa bayan ng Bataraza sa timog o southern portion ng probinsya ng Palawan. Takot kami kung dyan na yung bakbakan, kung hindi namin alam kung saan kami pupunta. Mas takot kami sa China kasi kung nandyan na, hindi ka na makalihis. Kasi ang boya pwede mo pang layuan. Ang China kasi kahit sa magpunta, kung dito ka lang ni magpunta, tarang abutin ka. Dito naman sa Camp Ricarte Station Hospital, isinugod si Seaman First Class Jeffrey Facundo, ang sundalong naputulan ng hinlalaki. Pumatong yung forward portion ng Chinese Coast Guard rib doon sa rib ng tropa natin. Unfortunately, nakahawak yung tropa doon. So, nadaanan yung kumain. Ginawaran siya ng Wounded Personnel Award bilang pagkilala sa ipinamalas niyang katapangan. Sabi nga namin, yan ang pinakamahirap kunin eh. Medalya, palakpan ko natin. Gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na lumaban po tayo. Nagulat tayo doon. Hindi natin i-expect na gagamit sila ng bladed weapons. Pero paano ba umabot sa ganito ang girian sa karagatan sa pagitan ng Pilipinas at ng China? Sa kasalukuyan, may tensyon sa West Philippine Sea. Sa Scarborough o Panatag Shoal, malapit sa probinsya ng Zambales, at sa Ayungin Shoal, malapit sa isla ng Palawan. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea. Sa kanila raw ito, katulad ng nakasaad sa kanilang mapa. Pero pinabulaanan na ito at pinasinungalingan ng ruling o pasya ng United Nations Arbitral Tribunal taong 2016. Naglabas sila ng handbook. Ito yung teritoryo namin. Hindi nila sinama yung Spratlys. Hindi nila claim.
Hindi rin nila claim yung Scarborough Shoal. 1947, ni-revise nila yung handbook and that was the only time na claim nila yung Spratlys at saka yung Scarborough Shoal. Sa Murillo Velarde map ng Pilipinas, nakasaad na ang Scarborough o Panatag Shoal ay sa Pilipinas. Ang mayamang pangisdaang ito nasa loob ng tinatawag na EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Yung Pedro Murillo Velarde, ang tawag ng Scarborough Shoal, Panakot. Andun rin yung Spratlys, ang tawag ng Spratlys, Los Baos de Paragua, the Shoals of Palawan. Inulit yan sa 1808 map ng Spain, official map of Philippine territory. Talagang tayo, solid ang evidence natin. Kaso, hindi di umano sumunod sa usapan ang China. China na ang ngayoy may kontrol sa lugar. At madalas pa nitong itinataboy ngayon ang mga mangingisdang Pilipino, pati na ang Philippine Coast Guard. Ang West Philippine Sea, mayaman sa langis, sa isda. Sentro na ito ng kalakal. Gusto ng China na makuha ito dahil may pinaplano sila yung parte ng kanilang rejuvenation policy. Nasa 2049, lahat ng kanilang mga nawalang teritoryo kasama ng Taiwan at mga isla sa South China Sea ay mapasa kanila. Ang pinakamalaki sa mga inaangking teritoryo roon ng Pilipinas, ang Isla ng Pag-asa, na noong 1989, una naming tinangkang marating kasama ang COMELEC sakay ng eroplano ng Philippine Air Force para sana makaboto ang mga nakadistino roong sundalo noon. Pero dahil kulang pa ang navigational equipment noon ng ating Air Force, hindi kami nakapag-landing sa Pag-asa at sa halip napadpad sa dulong bahagi na ng Palawan. Mabuti na lang at bago na ubusan ng gasolina ang aming eroplano, nakita ng aming piloto ang Ramos Island kung saan kami bumaba. For 9 hours, the plane was listed as missing. Dahil halos isang araw kaming nawala at nawalan din ang komunikasyon sa Maynila, inakala na kami noong nag-crash at namatay. 3 buwan matapos noon, nakabalik kami, sakay ng parehong eroplano at kasama pa rin ang mga dati naming nakasabay na mga piloto at crew ng Philippine Air Force at mga taga-COMELEC. Noong 1999, para sa dokumentaryo sa Eyewitness, nakabalik akong muli sa Pag-asa Island. Sir, tingin ko kung napaka-relax nyo naman. Parang hindi kayo kinakabahan na katabi nyo yung mga other claimants dito sa Spratlys. Ginagampanan namin ang tungkulon namin as security dito. Wala pa naman insidente na inatake dito. At naranasan doon magpalipas ng gabi. Itong buong isla, iniikot nyo gabi? Lahat iniikot namin, bali 3 sa bawat team. Team. Noon ko rin lang nalibot ang buong isla at nakapanayam ang mga nakadistino roong sundalo. Kadikit ng kasaysayan ng Spratly Islands, si Tomas Cloma. Siya ang unang Pilipinong umangkin sa lugar nung nakapaglayag siya roon at nakapaglagay pa ng markers o mga muhon na kalaunan dinala sa kanyang tahanan dito sa Quezon City. Freedom Land ang itinawag ni Cloma doon. Nung araw no, hindi alam na Spratly yun. Ngayon, nung in-inquire niya sa gobyerno kung ano status ng mga isla-isla na yun, lumabas nga sa records ng gobyerno na walang indication sa mapa, nakalagay lang doon, unexplored. So siya rin ho yung nakadiscover ng mga islands occupied by the other countries now? Oh, yes. It was him. As a matter of fact, after that, it became our private fishing ground until my father decided to claim after verifying the records. Hey! Stop! This is our territory! Taong 2012, ipinag-utos ni dating Pangulong Noynoy Aquino na ang dapat nang itawag sa South China Sea, West Philippine Sea. Hanggang nitong mga nakaraang taon na nagsunod-sunod na ang mga panghaharas na ginagawa ng China laban sa mga Pilipino. 2019, ang Gemver fishing boat ng mga mangingisda mula Mindoro binangga ng isang Chinese vessel. December 2023, 5 mangingisdang lula ng dekatig na bangka ang na-hit and run din ng isa pang Chinese vessel. 46 kilometers lang ang layo mula sa Dalampasigan sa Paluan, Occidental Mindoro. At
nito nga lang unang bahagi ng Hunyo, binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na naglalayag noon sa Scarborough o Panatag Shoal. Ang kanilang doctrine, tatakutin lang ang mga kalaban nila. Intimidate them. Magpapatakot ka, talo ka. Ayon sa Chinese Embassy, nagkaroon daw ng tinatawag na Gentleman's Agreement sa pagitan ni dating Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. Sa kasunduang yon, di umano, pumayag si Duterte na hindi papakialaman ng Pilipinas ang China sa Ayungin Shoal at bilang kapalit, pahihintulutan daw ng China ang mga resupply mission ng Pilipinas doon. Tatanong sila, will you allow the Chinese to fish? Of course. Yan ang pinag-usapan namin noon, kaya tayo nag-uusap eh. And that was, we were allowed to fish again. It was a mutual agreement. Pero labag sa Constitution yon, bawal yon. Sabi ng Constitution, only the Filipinos can fish in our exclusive economic zone. Eksklusibo nga exclusive. Dapat exclusive to Filipinos. Pero si Duterte, binaliwala niya sa ligang batas. Pinamigay natin Sabi niya sa Navy natin, hanggang territorial silang kayo magpatrol. Ayaw niya ipapagpatrol sa atin yung exclusive economic zone. Hanggang nangyari na nga ang marahas na engkwentro sa Ayungin Shoal nito lang Lunes. Hey! Stop! This is our territory! Kung ang mga Pilipinong sundalo, ganito ang sinapit sa kamay ng Chinese Coast Guard, paano pa kaya ang mga ordinaryong mangingisda? Katulad ni Lito na madalas pumalaot sa Ayungin Shoal na ngayon ang hanap buhay tila lagi raw inaalat. Maraming isda kasi doon. Mga isang buwan na po, bago po siya umuwi. Doon po kami nangangawil sa may south ng Sierra Madre. Nakita ko ng 40 dyan, wala pa yung Chinese. Ngayon may Chinese na. Hirap na nga sa 10, 5,000 ma'am. Sa amin pangawil lang, sa kanila lambat, ubos yung isda. Ayon pa kay Lito, hindi lang sila naaagawan ng huling isda. Pakiramdam niya, para na ring ninakaw ang buong karagatan. Enero nung nakaraang taon, habang pauwi na raw sila Lito, matapos mangisda sa Ayungin Shoal, bigla silang sinundan ng barko ng China. Tinataboy kami, sinasalubong kami, tapos maya-maya sinusunod, buntot-buntot na sa amin. Kawawa ang mga Pinoy na may isda. Wala man tayong kaming laban kasi may mga baril yan sila. Kung hindi kaya, hindi naman kuhan, alis na lang kami. Sa Ayungin Shoal din madalas mangisda ang grupo ni Noli. Po kami ng Naris, Redbank, Ayungin, dito sa Pag-asa. Kasi doon ang maraming pugitas na hindi masyadong naabot ng karamihan. Pero nung inumpisahan na ng China na manghuli ng mga pumapasok sa inaangkin nilang teritoryo, simula nitong 15 ng Hunyo, gaya ng una na nilang babala, si Noli, umiwas na mangisda sa Ayungin Shoal. Baka mahuli kami, kaya dito na lang muna kami sa tabi-tabi. Naaalala din ni Noli na noong May 19, halos malunod daw sila sa kaba nung kalahating oras silang binuntutan ng isang barko ng China. Yun ang kinakatakutan namin ngayon kasi aggressive sila. Kaya nga nilang saktan yung mga Navy natin. Lalo pa kami, anong laban namin? Bakit ganun? Ano ba talaga ang dapat natin gawin? Kasi mga pamilya namin, siyempre doon umaasa Sana naman, bigyan lang tayo ng laya bang mga Pilipino na makalaot sa West Philippine Sea kasi sa atin naman yan. At saka wag dapat tayong harasin. Ang Hague Arbitral Tribunal under UNCLOS ruled that yung 9-dash line map ng China ay hindi pwede gawing basihan to claim waters. Pwedeng gagamitin lang yung United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS. Under UNCLOS, you can claim 12 nautical mile territorial sea. You can claim also an exclusive economic zone 200 nautical miles from your baseline. And then an additional 150 nautical miles as your extended continental shelf. Ang tanong ngayon, saan ba papunta ang lahat ng tensyong nagaganap ngayon sa West Philippine Sea? The official doctrine ng China, approved by the People's Congress, Central Military Commission at saka Politburo, sabi nila, we will win the South China Sea without firing a shot. Bakit? Because pag gagamitin nila, dadaanin nila sa gera, magkakaroon ng nuclear war. Pag nuclear war, ni isang Chinese, walang survivor. Bakit? China has only 4,500 maximum
500 nuclear bombs. Ang US, 5,500. So, pag nagkaroon ng nuclear war, ubos ang Chinese. Para sa kabuhayan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga mangingisda, hindi natin tatapatan ng dahas ang ginagawa ng China, tatapatan natin yon sa mapapayapang paraan. Ang basic rule, we follow the rule of law. Nanalo na tayo sundan lang natin. So, let's just follow. Second, we will not fire the first shot. Hindi dapat. Ako, I'm confident we have the strongest title, the strongest claim. Higit mang mas malaki at mas marami ang mga puwersa ng China, ang pinakasandata naman ng Pilipinas. Batas sa pamamagitan nga ng lumabas na desisyon ng UN Arbitral Tribunal July 2016. Sinubukan naming kuhanan ng panig ang Chinese Embassy pero hindi sila nagpaunlak ng interview o nagbigay ng anumang statement. Hey! Bakit? Hey! Stop! This is our territory! Ang girian sa laot sa pagitan ng Pilipinas at ng China, usapin tungkol sa teritoryo, hanap buhay, karapatan at karangalan.